I'm feeling lonely. Oh, I wish I find a lover that could hold me. The Humble Business Tycoon. Kabanata 76. Kung matalo ka, matatalo ka, at ngayon mo lang matatanggap. Gayunpaman, ang husay ni Kenneth Wu ay talagang nagpamangha sa kanya. Matagal ko nang hindi nakita. Ang batang ito ay halatang mas malakas kaysa dati. Kenneth, ituturing kitang malupit, natalo ako sa pagkakataong ito. Kinagat ni Victor Mao ang kanyang mga ngipin at umamin ng pagkatalo kay Kenneth Wu sa publiko. Pagtanggap, palihim na nakahinga ng maluwag si Kenneth. Ngayon lang, nanalo din siya sa panganib. Kung hindi dahil sa tunggalian ng kalaban, mahihirapan siyang manalo sa pamamagitan ng surprise moves. Tila kailangan nating palakasin ang ehersisyo sa hinaharap, at sa pamamagitan lamang ng walang pagod na pagsasanay maaari nating pagbutihin ang ating sariling lakas. Magaling si Kenneth, nakabawi si Miss Elena Go at hindi napigil ang itaas ang kanyang mga kamay at pumalakpak. Noong nakaraan, palagi niyang pinuprotektahan si Kenneth, ngunit sa pagkakataong ito ay perpekto ang pagganap ni Kenneth, ngunit ito ay isang kontrobersya para sa kanya. Yes! Ang mga miyembro sa site ay nagpalakpakan lahat, ay labis na humanga sa lakas ni Kenneth Wu, at lahat ay lihim na nakilala siya. Kenneth, bakit hindi ka sumali sa aming martial arts club at maging opisyal na miyembro? Pagkatapos ng palakpakan, hindi napigilan ni Miss Elena na magmungkahi. Sumang-ayon ang lahat ng mga miyembro, umaasa na maaaring sumali si Kenneth Wu sa club at maging ganap na miyembro. Kalimutan mo na, wala akong interes na sumali sa Wushu Club. Nagkibit-balikat si Kenneth, na hindi masyadong interesado sa Wushu Club. Ngayon ang boss ng Martial Arts Club ay isang rich second generation, at ang buong club ay mausok ng mayamang second generation, at walang atmosphere na dapat magkaroon ng club. Pero, gusto talaga naming sumali ka. President Wu, salamat sa iyong kabutihan. Pag-usapan natin ito mamaya. Aalis muna ako. Magalang nang umiti si Kenneth, at pagkatapos magpaalam kay Miss Elena Go, lumabas siya ng bulwagan. Nang maglakad siya papunta sa gate ng hall, nakita niya ang isang lalaking nakasot na humahantong sa ilang entourage na naglalakad patungo sa hall. Ang lalaking nakasot ay pinangalan ng Michael Zing, ang presidente ng Martial Arts Club. May kabuuang 3 presidente sa Wushu Club. Si Michael Zing ang pangkalahatang pangulo at siya ang namamahala sa Wushu Club. Siya ang may huling say dito. Naging presidente siya ng Wushu Club dahil gumastos siya ng pera para i-sponsor ang Wushu Club, at ang kanyang husay ay katulad ng sa isang rookie. At si Victor Mao ang deputy president, na may malakas na kakayahan at tunay na talento, siya ang pangunahing responsable para sa araw-araw na pagsasanay ng mga miyembro. Si Miss Elena Go ang nominal na vice-presidente. Wala siyang tunay na kapangyarihan at pangunahing responsable sa pag-aayos ng iba't ibang aktibidad at logistic ng club. Tumigil ka. Hinarang ni Mr. Michael Zing ang daan ni Kenneth Wu sa gate, at sinabing hindi nasisiyahan, sa tingin mo tayo ay isang palengke ng gulay dito. Halika at umalis kung gusto mo. Hindi niya maintindihan na masyadong malapit ang lakad ni na Miss Elena at Kenneth, kaya gusto niyang maghanap ng mali para turuan ang batang ito, at maglabas ng masamang galit. Napili si Miss Elena bilang vice-presidente dahil may mga ideya siya para sa babaeng ito. Ngunit ang babaeng ito ay hindi nanlamig sa kanya, ngunit inalagaan ng espesyal si Kenneth Wu, na madalas pagod na magkasama. Kung ganoon ano ang gusto mo? Sa aking site, syempre nagsasalita ako gamit ang aking kamao. Ano? Gusto mo ba kong kalabanan President Zing? Hindi ka karapat-dapat na ikumpara sa akin. Ngumiti si Michael Zing ng mapangasar, sumenyas kay Victor Mao at nagsabi, Presidente Mao, turuan mo ng leksyon ang batang ito sa ring. Kararating lang niya sa clubhouse, at hindi niya alam na nakalaban na ni Victor si Kenneth Wu sa ring. Presidente Zing. Si Victor Mao ay tumakbo at bumulong sa gilid ng tenga ni Michael Zing, nakipagkumpetensya ako kay Mr. Kenneth sa ring ngayon. Ang mga resulta nito. Natalo ko. Ha! Nagulat si Mr. Zing at napaatras ng ilang hakbang. Hindi niya inaasahan na si Victor Mao, ang nangungunang master ng Martial Arts Club, ay matatalo sa isang hanggal na batang tulad ni Kenneth Wu. Sa aking impresyon, si Kenneth ay dating mahinang basura, paano siya biglang naging malakas? Gayunpaman, kung titingnan ang seryosong ekspresyon ni Victor, tiyak na hindi ito biro. Sa tingin ko si Kenneth Wu ay talagang naging mas malakas.
Noong una ay gusto niyang turuan si Kenner sa publiko, ngunit ngayon ay biglang nagbago ang isip niya, Mr. Wu, maaari ka nang umalis. Column. Malamig na binitawan ni Kent ang dalawang salitang ito at mabilis na naglakad patungo sa labas ng bulwagan. Kung hindi dahil sa presensya ni Miss Elena Go, hindi siya pupunta sa ganoong lugar. Kenneth, magkita tayo. Matapos sabihin ito ni Elena, susundan na sana niya si Kenneth palabas, ngunit humarang si Mr. Michael Zing sa kanyang daan. Ikaw ang babaeng gusto ko, kaya bawal kang lumabas kasama ang batang ito. Pero hindi kita gusto. Naglakas loob si Miss Elena para tumugon. Sa huling pagkakataon ay tama si Kenneth, dapat siyang matutong tumanggi sa mga lalaking ayaw niya, at hindi siya dapat mag-alinlangan. Hindi pwedeng sayo yan. Walang kahihiyang tumayo si Michael sa harap ni Elena, gustuhin mo man o hindi, hindi mo matatakasan ang palad ko. Ikaw. Medyo nahihiyang lumiit si Miss Elena, humihingi ng tulong kay Kenneth. Kenneth. Hindi pa nakakalayo si Kenneth, ngunit nang marinig niya ang sigaw, nagmamadali siyang bumalik sa bulwagan at hinawakan ang braso ni Miss Elena Go, pabayaan mo siya, tayo na. Orihinal na nais na puwersahang kunin si Miss Go. Ngunit pagkaraan ng dalawang hakbang, muli siyang hinarang ni Mr. Zing, Kenneth, member si Miss Gu ng aming martial arts club, bakit mo siya aalisin? The big deal, she resigned from your position as the vice president of your martial arts club. Sagot ni Kenneth na hindi sumasang-ayon. Ang kasalukuyang martial arts club ay naging malikot sa kamay ni Mr. Zing at ng iba pa, at walang saysay na manatili sa lugar na ito. Tapos tanungin mo siya kung gusto niyang umalis sa martial arts club. Inilagay ni Michelle Zing ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, na tila kinuha si Miss Elena. Sorry, hindi ako makakaalis sa martial arts club. Binawi ni Miss Go ang kanyang mga braso at nahihiyang nagpaliwanag, ang aking ama ay dating coach ng martial arts club, at siya ay may malalim na damdamin para sa lugar na ito. Pinananatili niya ako sa martial arts club. Ayan yon. Tumango si Kenner Wu bilang pag-unawa. Dahil sa ama ni Miss Go kaya kinailangan ng babae na manatili sa martial arts club. Pagkatapos ng ilang sandali ng pagmumuni-muni, hindi napigilan ni Kenneth na mapabuntong hininga, ang kasalukuyang martial arts club ay matagal ng kalokohan. Kung alam ng iyong ama na ang martial arts club ay naging isang miserableng sitwasyon, tiyak na hindi siya komportable. Oh! Napabuntong hininga si Miss Gu, ang kanyang ekspresyon ay sobrang komplikado. Hindi niya gustong maging kung ano ito ngayon ang martial arts club, ngunit hindi rin niya makontrol ang pagtatapos na ito. President Gu, gusto mo bang buhayin ang martial arts club? Biglang nagkaroon ng napakatapang na ideya si Kenneth. Alam niya na si Miss Gu at ang kanyang ama ay may malalim na pagmamahal sa martial arts club at gusto niyang tulungan siyang buhayin ang martial arts club. Nag-iisip, nananaginip, ngunit napakamot si Miss Elena Gu sa kanyang ulo. Kung gaano kahirap buhayin ang martial arts club ay hindi nakakamit sa pamamagitan lamang ng dugo, kailangan nito ng pera. Kung gusto mong buhayin ang martial arts club, ang unang hakbang ay paksain ang tumor at patalsikin ang pangulong si Michael Zing. Itinuro ni Kenneth ang daliri kay Mr. Zing. Ang martial arts club ay naging napakabulok na ngayon, si Mr. Zing ay labis na nagkasala, at wala siyang kakayahan sa pamumuno maliban sa mga nakikipaglaban sa mga babae. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, mas lumalala ang martial arts club araw-araw. Kung magpapatuloy ito, maaga o huli ay babagsak ang martial arts club. Kabanata 77. Hindi yun gagana. Nagmamadaling umiling si Miss Elena Go at sumagot, ang lahat ng pondo ng aming club ay binayaran ni Pangulong Zing. Kung aalisin mo ang posisyon ni Pangulong Zing, mawawalan kami ng sponsorship. Kung walang bayad sa sponsorship, hindi maaaring gumana ang komunidad. Sa oras na iyon, huwag mag-akit ng mga miyembro, natatakot ako na ang pagpapanatili at pang-araw-araw na gawain ng komunidad ay hindi gaganapin ng normal. Stupid boy, hindi ganoon kadali ang gusto mong solusyon, gusto mong i-dismiss ako. Ikinalog ni Michael Zing ang kanyang manggas at sumigaw ng malakas, nag-donate ako ng 100,000 yuan sa martial arts club kada quarter. Sa madaling salita, ako, ang presidente, ay gumastos lang ng totoong pera para bilhin ito. Oo, nang wala ang aking pera, ang martial arts club matagal nang paralisado. Babayaran ko ang pera. Ikaw.
Matagal na tinitigan ni Mr. Zing si Kenneth Wu ng ganoong uri ng paghamak bago niya mapigil ang matawa. Ang kanyang ngiti ay nagpatawa sa ibang mga miyembro. Matapos tumawa ng mahabang panahon, hindi napigilan ni Mr. Zing na sumampal, napakahirap mong anak at wala kang pera para makakain. Saan kaya ng pera mo ang sponsor ng martial arts club? Tumango naman ang ibang miyembro bilang pagsang-ayon. Ang lahat ay nakasama na ni Kenneth dati, at alam nilang lahat na ang batang ito ay mahirap at hamak, at kahit na walang pera para sa pagkain. Ngayon ang batang ito ay biglang iminungkahi na ay sponsor ang martial arts club, na hindi maiiwasang nagpapatawa sa mga tao. Plano kong mag-sponsor ng 500,000 yuan para sa Wushu Club, na siyang gastos sa pagpapatakbo ng club. Agad na nagpasya si Kenneth Wu na mag-sponsor ng 500,000 yuan. Una, ito ay para tulungan si Miss Gu, at pangalawa, ayaw kong makitang lumubog at tuluyang bumagsak ang martial arts club. Hahaha. Si Michael Zing at ang mga miyembrong naruroon ay tila nakarinig ng isang malaking biro, at hindi napigil ang tumawa. Napakasigla ng kapaligiran sa bulwagan. Nagmamadaling hinawakan ni Miss Elena ang braso ni Kenneth at tumabi, at bamulong, alam kong gusto mo akong tulungan, ngunit hindi ko ito magawa ng maayos. Alam niyang napakahirap lang ng kalagayan ng pamilya ni Kenneth. Upang ituloy si Miss Megan Lee noon, madalas siyang lumabas para magtrabaho at kumita ng pera. Ayokong kalagkarin si Kenneth pababa dahil sa mga bagay sa club. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera, mayroon akong sariling paraan. Napatahimik si Kenner, pagkatapos ay bumaling kay Mr. Zing at sinabing, nag-donate ako ng 500,000 yuan sa Wushu Club. Sana makaalis ka sa club, paano? Well, kung makagastos ka ng kalahating milyon, agad akong magre-resign sa posisyon ng president at mag-quit sa martial arts club. Simula noon, kalahating hakbang na lang ako hindi papasok sa club. Sigaw ni Michael Zing. Hindi siya naniniwala na ang batang ito ay makakapaglabas ng kalahating milyon. Para sa isang mahirap na batang lalaki, pabayaan ang 500,000 yuan, natatakot ako na kahit 50,000 yuan ay hindi lalabas. Yan ang sinabi mo. Kinagat ni Kenneth Wu ang kanyang mga lobby at direktang kinuha ang tseke mula sa kanyang bulsa, at pinunan ito ng kota na 500,000. Puff! Nang makita si Kenneth na nagsusulat ng tseke, hindi napigilan ni Mr. Zing na ngumiti at sinabing may panunuya, para lang sa iyo, magpanggap ka lang na sumulat ng tseke. May hinala ka bang peke ang tseke ko? Dapat peke. Kahit totoo ang tseke, masamang tseke iyon. Walang pera. Ito ba? Kung mayroon man, maaari kang kumuha ng kalahating milyong pera at tingnan nating lahat. Okay, then I will satisfy your wish. Pagkatapos sabihin ito ni Kenneth Wu, kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero Mr. Logan sa phone. Binaba niya ang tawag pagkatapos magbigay ng ilang salita sa cellphone. Pagkatapos ng tawag, tumayo siya roon at tahimik na naghintay. Si Mr. Zing at ang mga miyembrong iyon ay nanunood ng palabas na may ngiti sa kanilang mga mukha, ngunit gusto nilang makita kung hanggang saan makakarating ang batang ito. Matapos maghintay ng mahigit 10 minuto, nagmamadaling lumapit si Mr. Logan dala ang maliit na malita. Walang sabi-sabi, iniabot niya ang nakaumbok na maliit na malita kay Kenneth. Ngumiti ang malite sa kamay ni Kenneth Wu at sinabing, naglalaman ito ng 500,000 yuan. Kung mayroon kang kalahating milyong yuan, kakainin ko ang malita. Kinapa ni Mr. Zing ang kanyang leeg at sumigaw ng malakas. Hindi siya naniniwala na napakaraming pera ni Kenneth. Hindi lamang siya naniwala, ngunit walang sino man sa eksena ang naniwala. Kung gayon maaari kang maging maasahin sa mabuti. Inilagay ni Kenneth ang malite sa lupa at binuksan ng maayos ang takip ng malita. Pagkabukas ng malite, puro puti at puti ang pera sa loob. Wow! May maayos na mga bulala sa eksena, at lahat ay nakatingin sa mga bagong papel sa malita. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na ang lahat ay nakakita ng napakaraming pera, at hindi nila maiwasang imulat ang kanilang mga mata. Lalo na yung mga babaeng nakatingin sa pera, lumulunok na parang matako na pusa na nakakakita ng isda. Hindi kailanman inaasahan na si Kenneth ay gagastos ng napakaraming pera ng sabay-sabay, maayos na 12-dosenang mga wad, kahit ilang daang libo. Hindi ba't mahirap na multo lang si Kenneth? Talaga bang walang perang pagkain ang batang ito? Bakit ka gumastos ng napakaraming pera ng sabay-sabay?
Gulat na gulat ang lahat ng naroroon, puno ng gulat at pagtataka ang kanilang mga mata, at medyo tumibok ang kanilang mga utak. Maging si Miss Elena ay natigilan. Hindi niya inaasahan na si Kenneth, na nagkaroon ng mahirap na pamilya noon, ay biglang yumaman. Hindi niya alam kung bakit biglang yumaman si Kenneth, ngunit isang bagay ang tiyak, nagbago na si Kenneth Wu ngayon. Hindi na yung kawawang brat na nabully. Bang! Nang makita si Kenneth na kumukuha ng napakaraming pera, napalunok si Michael Zing sa pagkabigla, halos matitigin ang mga butas ng kanyang mata. Kung hindi niya ito nakita ng sarili niyang mga mata, hindi siya makapaniwala kung siya ay papatayin. Ang maruming burol ay biglang kumuha ng daan-daang libong pera. Perelices, hindi ba't kawawang multo ang batang ito? Bakit bigla kang yumaman? President Zing, kalahating milyong pera ito. Gusto mo bang bilangin? Itinulak ni Kenneth ang maliit na malita at nakangiting nagtanong. Hindi na kailangan. Kinagat ni Mr. Zing ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ito, naramdaman na lamang niya na sinampal ng malakas ang kanyang mukha, na nagdulot ng maapoy na kagat. Hindi niya akalain na sasampalin siya ng isang batang lalaki na may kalahating milyong pera. Kung ganoon ay maganda pa rin ang sinabi ni President Zing noon. Ano ito? Your memory is not very good. Mukhang kailangan kong ipaalala sa'yo. Inayos ni Kenneth ang malita at nakangiting pinaalalahanan, sinabi mo lang na kung gumastos ng kalahating milyon, magre-resign ka na sa ahensya. Mahabang post, hindi ka na papasok sa hall sa hinaharap. Ako. Kinagat ni Michael Zing ang kanyang mga ngipin, at sa wakas ay tumango ng hindi sinasadya, syempre magsasalita ako. Noong nakaraan, ang pera ay ginugol sa pag-sponsor ng mga martial arts club, una para sa pagpapanggap bilang pamimilit, ngunit ang pinakamahalagang dahilan ay si Miss Elena Go. Kung aalis ako sa martial arts club sa pagkakataong ito, natatakot ako na hindi na ako magkakaroon ng pagkakataong muli. Pero hindi madaling pagsisihan ang sinabi niya sa publiko. Kung gayon mula ngayon, walang kinalaman si Mr. Zing sa Wushu Club. Sa puntong ito, lumapit si Kenneth at gumawa ng pakiusap, hindi ka welcome dito, maaari kang umalis. Madaling hilingin sa Diyos na ibigay ito, ngunit hindi ganoon kadali na palayain ako. Kinagat ni Mr. Zing ang kanyang mga ngipin at naging mabagsik ang kanyang mukha. Kung ganoon ano pa ang gusto mong gawin? Gusto kitang talunin ngayon. Malakas na ikinaway ni Mr. Zing ang kanyang kanang kamay, at inutusan ang mga bodyguard sa likod niya, bigyan mo ako ng brutal na tyrant para sa batang ito. Pinahiya siya ni Kenneth sa publiko at nawala ang kanyang mukha sa harap ni Miss Elena Go. Dapat niyang suklian ang puot na ito. Anyway, ngayong nagretiro na siya sa martial arts gym, hindi na kailangang isaalang-alang iyon ng husto. Hayaang samantalahin ng mga tao ang pagkakataong ito para turuan ng leksyon si Kenneth. Oo. Nakuha ng 4 na bodyguard ang utos at sabay na umatake kay Kenneth. Kabanata 78. Ilang sandali pa ay naging tense ang atmosphere sa hall. Nang makita ang 4 na bodyguard na sabay-sabay na nagtatrabaho, hindi napigilan ng lahat na pawisan kay Kenneth, lihim na nakikiramay. Sa kritikal na sandali, nagmamadaling binantayan ni Miss Elena si Kenneth at pinagalitan si Mr. Zing, hindi ka gaanong nanlinlang, kaya ano ang iyong kakayahan? Gusto kong i-bully ang mas kaunti sa mas marami. Itinaas ni Mr. Zing ang kanyang ulo at sobrang mayabang na sinabi, kung ayaw ng batang ito na bugbugin, luluhod siya at yuyuko sa akin. Natatakot ako na si Mr. Zing ay yumuko para sa awa. Binantayan ni Kenneth si Miss Gu sa likod niya, at bumangon ng hindi nagpapakita ng kahinaan. Humph! Pinisil ni Mr. Zing ang kanyang manggas, stupid boy, kapag malapit na ang kamatayan, lakasan mong sigawan ako, hintayin kang gumanda. Pagkasabi nito, inutusan niyang muli ang bodyguard, saktan mo siya. Nakuha ng 4 na bodyguard ang utos at sumugod sila. Tumayo si Kenneth sa pwesto at hindi gumalaw. Sa isang kritikal na sandali, ikinaway ni Mr. Logan ang kanyang kamao at inatake ang 4 na bodyguard. Ang 4 na bodyguard ay halatang professionally trained, at wala ni isa sa kanila ang mahina. Nakakalungkot lang na ang nakilala nila ay si Mr. Logan sa pagkakataong ito, isang nakamamatay na tao na may malakas na kakayahan. Kung ikukumpara kay Mr. Logan, medyo malayo sila. Pagkatapos ng isang labanan, ang 4 na bodyguard ay mabilis na tinalo ni Logan, at bumagsak sa lupa at humagulgol at hindi makabangon ng mahabang panahon.
Natulala ang lahat ng miyembrong naroroon, at hindi nila inasahan na napakalakas ng mga tauhan ni Kenneth, at pinagpantayan nila ang 4 na bodyguard sa ikalawang kalahati ng ika-5 araw. Ito ang tunay na Panginoon, at hindi nila alam kung saan natagpuan ni Kenneth ang gayong makapangyarihang Panginoon, lahat ay hindi naiwas ang palihim na magsimula ng kanilang mga dila. Nakatayo sa isang tabi, si Miss Elena ay lihim na nakahinga ng maluwag. Orihinal na nag-aalala tungkol sa pag-abuso kay Kenneth, hindi niya inaasahan na ang mga taong dinala ni Kenneth ay napakalakas, na talagang ikinagulat niya. Ang pinaka-nakakagulat ay si Mr. Zing. Sa hindi inaasahang pagkakataon, napakalakas ng mga tao ni Kenneth, at na-level out niya ang kanyang 4 na bodyguard sa ilang mga galaw lamang. Sa oras na ito, si Michael Zing ay hindi nagkaroon ng mayabang na dominante ngayon, ang kanyang mukha ay matigas at maputi, at ang kanyang mga binti ay nanginginig ng bahagya. Tila may nakilala siyang walang awa na karakter ngayon. Mr. Zing, ang bodyguard mo ay walang iba kundi iyon. Tumingin si Kenneth kay Michael Zing na may malabong ngiti, sabay na gumagalaw ng 2 kamao, handang gawin ito at pakawalan anumang oras. Bang! Napalunok si Mr. Zing, at napaatras ng isang hakbang dahil sa gulat, ikaw. Ano ang gusto mong gawin, bata? Hulaan mo. Mabuti pa huwag kang mangaway. Ah! Bago siya matapos magsalita, pinakawalan na ni Kenneth ang kanyang kamao. Ang suntok na ito ay tumama sa ilong ni Mr. Zing, at siya ay sumigaw, ang kanyang ilong ay namamaga. Congratulations, tama ang hula mo. Itinaas ni Kenneth ang sulok ng kanyang bibig, nagtaas ng hindi nakakapinsalang ngiti. Nagsasalita ang Ginoo ngunit hindi kumikibo, tayo. May sasabihin tayo. Hindi ako gentleman. Ikaw. Anong gusto mo? Gusto kitang talunin. Muling ibinato ni Kenneth ang kanyang kamao at binasag ito. Ang kamao na ito ay hindi sapat na malakas, at direktang natamba ang 2 ngipin sa harapan sa bibig ni Mr. Zing, at umagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Matapos tamaan ng suntok na ito, nagbabala siya sa malamig na boses, lumayo ka kay Miss Gu sa hinaharap, huwag mo na akong makitang muli, lumabas ka. Lumiit ang takot na leeg ni Mr. Zing, tinakpan ang kanyang bibig at tumalikod at tumakbo palayo, sa takot na mabugbog siya ng pervert na si Kenneth Wu pagkatapos ng mabagal na pagtakbo. Ang 4 na bodyguard ay mabilis na tumakas dito sa takot, at ang bulwagan ay mabilis na nakabawi ng kalmado. Matapos itaboy si Michael Zing at ang iba pa, itinoon ni Kenneth ang kanyang tingin kina Mr. Zong at Victor Mao, hindi pa ako aalis, gusto mo bang gawin ko ito? Tara na, alis na tayo. Si Mr. Zong at Victor ay tumakas dito sa takot. Sa pag-iisip ng makapangyarihang kakayahan at malupit na pamamaraan ni Kenneth, silang dalawa ay natakot at pinagpawisan mula sa kanilang mga likuran. Ilang taon na silang nasa martial arts club, at hindi pa sila nakatagpo ng lalaking kasing kilabot ni Kenneth, at ngayon gusto na lang nilang tumakas. Sa ganitong paraan, ang 3 scum sa martial arts club ay itinaboy lahat ni Kenneth. Agad na bumalik ang kalmado sa bulwagan. Tumakbo si Miss Elena sa maliliit na hakbang at lumakad papunta kay Kenneth, na may hitsura ng kagalakan at nagsabi, talagang lalaki ka ngayon. Sa sandaling ito, tumingin siya sa mga mata ni Kenneth na napakaliwanag. Dati niyang inaalagaan si Kenneth, ngunit hindi niya inaasahan na babantayan siya ni Kenneth na parang isang lalaki ngayon. Talaga. Napakamot ng ulo si Kenneth, humarap sa papuri ng kagandahan, na naging dahilan para hindi siya maging komportable. Salamat ngayon sa pagtulong sa akin. Walang anuman. Kinaway-kaway ni Kenneth ang kanyang kamay, at sabay na itinaas ang maliit na malita na may 500,000 yuan sa lupa, ang perang ito ay aking sponsorship ng Martial Arts Club. Saan ka nakakuha ng napakaraming pera? Bayan mo na lang at patakbuhin mo ng maayos ang Martial Arts Club. Kung gayon, sa ngalan ng lahat ng miyembro ng Wushu Club, salamat. Pagkatapos yumuko si Elena at magpasalamat sa kanya, inabot niya ang malita. Ngunit hindi niya inaasahan na ganoon kabigat ang malita, biglang lumubog ang malita at diretsyong nahulog mula sa kanyang kamay. Ang sentro ng gravity ng katawan ay hindi matatag, at ito ay umuuga at muntik ng mahulog. Sa kabutihang palad, mabilis na tumingin si Kenneth at niyakap ang katawan ni Miss Gu, at nag-aalalang sinabi, okay ka lang. Ayos lang ako. Tumayo si Elena at napagtanto na mahigpit na nakahawak si Kenneth sa kanyang baywang.
Namula siya, nagmamadaling itinulak ang mga kamay na iyon, at mahinang sinaway, saan mo nahuhuli ang mas asama mong kamay? Sorry, hindi ko sinasadya. Mabilis na humingi ng tawad si Kenneth sa takot. Amitabha, kasalanan at kasalanan. Ngayon lang ako nag-aalala na si Elena ay mahulog at hindi sinasadyang nahawakan ang maling lugar. Siguradong hindi niya sinasadya. Mag-iingat ka sa susunod. Pinaputi ni Elena ang kanyang mga kamay at ang kanyang magandang mukha ay namumula pa rin. Hindi madaling magdala ng pera. Hihilingin ko kay Qinglong na ihatid ka para ideposito ang pera sa account mamaya. Upang malutas ang kahihiyan, si Kenneth ang nagkusa na baguhin ang paksa. Okay. Hinaplos ni Elena ang gilid ng kanyang tenga at buhok, at biglang nagningning ang kanyang mga mata, at nagmungkahi siya, nag-donate ka ng napakaraming pera sa martial arts club. Bakit hindi ka sumali para maging presidente namin? Sinipa si Mr. Zing. Kulang na lang tayo sa presidente. I think it is appropriate for you to be the president, para hindi ako makihalo. Mataktikang tumanggi si Kenneth. Ang pangunahing dahilan ay masyado siyang abala ngayon, hindi lang siya abala sa pag-aaral, kailangan niyang maging abala sa pag-i-invest at pagkakakitaan, at wala siyang panahon para asikasuhin ang martial arts club. I can't handle the matter of the martial arts club alone. Why not? I will ask everyone's opinions. Pagkasabi nito, lumingon si Elena at tinanong ang mga miyembro, hayaan si Kenneth na maging presidente, mayroon ba kayong anumang komento? Wala. Sabay-sabay na sagot ng mga miyembro. Ngayon lang nakita ng lahat ang kakayahan ni Kenneth, at labis na humanga sa kanyang lakas, at lahat sila ay lihim na humanga sa kanilang mga puso. Sa ganoong kalakas na kasanayan, siya ay ganap na kwalipikado na maging presidente ng isang martial arts club. Higit pa rito, nag-sponsor si Kenneth ng 500,000 yuan, at natural na susuportahan ito ng lahat. Tingnan mo, lahat ay sumusuporta sa iyo bilang presidente ng isang martial arts club, kaya't huwag nang tumanggi pa. Nang makita ang resultang ito, labis na ipinagmamalaki ni Miss Elena. Sa ngayon, wala nang mas angkop na kandidato kaysa kay Kenneth Wu. Ang posisyon ng Pangulo ay si Kenneth. Ito. Sige. Mahirap ang kabaitan, hindi makahanap ng dahilan si Kenneth para tumanggi, kaya kinailangan niyang sumang-ayon, okay, kung gayon pansamantala akong magsisilbing presidente ng martial arts club. Mayroon din siyang kaunting pagmamahal sa Wushu Club, at sinamantala lang ang pagkakataong ito para bumuo ng Wushu Club. Kabanata 79. Great! Ikaw na ang magiging bagong presidente namin simula ngayon. Hindi maitago ni El Tatlo na ang kanyang pinanibik nang makatagpo siya ng napakabuting presidente na si Kenneth. Mabilis na dinala si Kenneth sa ring, malakas niyang sinabi, salubungin natin ang bagong pangulo. Wow! Nagkaroon ng mainit na palakpakan sa bulwagan. Pagkatapos ng palakpakan, muling sinabi ni Miss Elena Go, susunod, hilingin natin sa bagong pangulo na magsalita para sa atin. Ahem. Tumikim si Kenneth at malakas na sinabi, salamat sa tiwala at suporta mo sa akin, magkaisa tayo bilang isa, tumayo ng sama-sama, at isulong ang martial arts club. Pagkatapos ng ilang simple at tanyag na pambungad na pananalita, muling nangako si Kenneth, mamumuhunan ako ng isa pang 700,000 yuan para palamutihan ang mga lugar ng martial arts club at magdagdag ng mga bagong kagamitan, at kasabay nito ay mapabuti ang pagkain at kondisyon ng pamumuhay ng martial arts club. Okay, Mr. President. Nagkaroon muli ng mainit na palakpakan sa eksena, at ang mga alon ay mas mataas kaysa sa mga alon. Sabay-sabay. Huminto si Kenneth, at pagkatapos ay nagsabi, mag-iimbite rin kami ng isang grupo ng mga profesional na coach na magturo sa iyo ng higit pang mga gawain sa martial arts at pagbutihin ang antas ng lahat ng miyembro. Mula ngayon, ang ating Wushu Club ay magsasagawa ng malupit na pagtatasa sa mga bagong miyembro. Kapag natugunan lamang ang ilang mga kondisyon maaari kaming sumali. Sinabi ni Kenneth ang maraming partikular na plano at detalye sa isang hininga. Dahil pumayag siyang kunin ang martial arts club, dapat niyang pangunahan ang lahat na magsikap at gumawa ng ilang tunay na bagay. Para sa martial arts club. Makapangyarihan ng presidente. Sabay-sabay na sigaw ng mga miyembro ng audience. Sa ilalim ng seryeng ito ng bagong input at stimulation, lahat ng miyembro ay nagpakita ng mataas na espiritu at puno ng passion.
Handa at sabik ang lahat na sundan ang bagong pangulo para lalong maging maimpluwensyahan ang martial arts club. Okay, sige. At pagkatapos ay hahayaan ko si President Gu na gumawa ng mga detalyadong patakaran at plano. Pagkatapos sabihin ito, pinaalis ni Kenneth ang lahat. Mabilis na lumakad si Elena, nakangiti at nagyayabang, para ka lang marshal na namumuno sa libu-libong tropa at kabayo, at ikaw ay maharlika at maharlika. Guwapo o hindi? Guwapo. Gusto. Ahem. Tuyong ubo si Miss Elena, umiiwas na pinatay ang paksa, President Wu, dadalhin kita sa opisina. Paikot-ikot kasi ang bewang niya at naunang maglakad patungo sa opisina. Itong babae. Mapait na ngumiti si Kenneth at umiling, at sumunod. Bigla kong napagtanto na si Elena ay isang cute na babae na may maamong personalidad, at mas madaling malapitan. Ang lugar ng opisina ay maliit, ngunit ang palamuti ay katangi-tangi, na may mga mesa at sofa sa loob, at isang malaking ugat na inukit. 2 beses na nilaybot ni Kenneth ang opisina, naglakad papunta sa desk at umupo, sabihin mo sa akin kung saan mo kailangan ng pera sa hinaharap. Talagang mayaman at makapangyarihan si President Wu. Inipit ni Elena ang kanyang mga tainga at buhok, at dinilaan at tumawa. Oo, hindi kami masama sa pera. Sumandal si Kenneth sa upuan at tumingin kay Elena na puno ng pagmamahal ang mukha, kahit anong problema ang maranasan mo, sabihin mo lang sa akin, tiyak na hahanap ako ng paraan para matulungan kang umayos. Salamat, Pangulong Wu. Walang anuman. Nga pala, bakit ang laki ng ginastos mo para buhayin ang martial arts club? Para sa iyo. Para sa akin. Nang marinig ito, ang puso ni Miss Elena Go ay hindi maipaliwanag na masikip, at bumulong siya, bakit mo gustong gawin? Ito para sa akin. Kasi, tumayo si Kenneth at dahan-daang lumapit kay Elena, at sinabi sa hindi malinaw na tono, interesado ako sa iyo. Bang! Mariin na lumunok si Ice Elena, malakas ang tibok ng kanyang puso, nanginginig ang kanyang mga yabag at dahan-daang umatras pabalik, huminga ng mabigat. Patuloy na lumapit si Kenneth, tinulak si Miss Elena sa sulok ng dingding, inabot at itinukod ang kanyang kamay sa dingding, girl, gusto mo bang sundan ako? Hindi. Huwag. Umiling si Elena, medyo hindi mapakali sa kanyang mga mata, ngunit may bakas ng pag-asa. Sa sandaling ito, komplikado ang kanyang puso, hindi niya alam kung papayag ba siya o tatanggi. Ito ba? Nagkaroon ng lakas ng loob si Kenneth at dahan-daang iginalaw ang kanyang ulo patungo sa maliit na bibig ng napakalakas. Ikaw. Naikuyom ni Miss Elena ang kanyang mga kamao, at saglit na hindi alam kung ano ang gagawin. Nang makitang palapit ng palapit ang gwapong mukha na iyon, kinabahan siya, bahagyang pumikit, malakas ang tibok ng puso. Pagkatapos ng mahabang panahon na paghihintay, ang bibig ay hindi nilabag ni Kenneth. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at nakita niyang nakatingin sa kanya ang lalaki na may nakakatawang mukha, at isang pangungusap ang lumabas sa kanyang bibig, hoy, bakit hindi ka umiiwas at lumalaban? Puot. Malakas na itinulak ni Elena si Kenneth, ang kanyang mukha ay bahagyang galit. Doon niya lang naintindihan na sadyang tinutokso siya ng batang kaharap niya na lalong ikinahihiya niya. Sorry, ngayon lang kita biniro. Nalaman ni Kenneth na gumawa siya ng gulo, at agad siyang humingi ng tawad. Nakita niya ang maamong personalidad ng babaeng ito, at binalak niyang pasayahin ang babaeng ito na may matigas na ugali, ngunit muntik na siyang mag-init. Hindi naman nakakatuwa. Galit na inilibot ni Miss Elena ang kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang palihim na sisihin ang kanyang sarili. Bakit ngayon lang siya sumuko? Ngayon lang ba iisipin ni Kenneth na isa siyang random na babae? Naiinis ako, bakit ba ako mag-abala sa opinyon ni Kenneth para sa kanya? Kung okay lang ako, aalis muna ako. Nalaman ni Kenneth na ang kapaligiran sa opisina ay partikular na nakakahiya, kaya gumawa siya ng dahilan at tumakas dito. Iniisip niya ang sitwasyon sa opisina ngayon, medyo nakaramdam siya ng excitement. Noong una ay gusto lang asarin ni Kenneth si Elena, ngunit hindi ko inaasahan na ang babaeng ito ay tahimik na mag-aalaga sa kanyang sarili. Interesado ba sa kanya ang babaeng iyon? Hi, baka nag-aalala siya masyado. 6:00 na ng hapon para umalis sa Martial Arts Club kasama si Mr. Logan. Pag-uwi, nagbuo si Kenneth ng 2 baso ng espirito at itinulak ang isa sa mga ito kay Logan, halika, uminom ka. Salamat boss.
Kinuha ni Logan ang baso ng alak at ininom ito. Napuno ng mga espiritu ang kanyang bibig na nagparamdam sa kanya ng pananabik. Nagbuhos si Kenneth ng isa pang kalahating baso ng alak para kay Logan, at nakangiting sinabi, "Tayo ay magkapatid, welcome ka sa bahay." Boss Wu, ito ang pinakadakilang karangalan sa buhay ko, na makasama ka. Itinaas ni Logan ang baso ng alak gamit ang dalawang kamay, at magalang na sinabi, "Iginagalang kita." Tuyo. Matapos ay clink ang baso, hinawakan ni Kenneth ang baso at ininom ito. Pinuno ni Logan ang kanilang mga baso ng alak at nakangiting sinabi, "Ibang klase talaga si Boss Wu. Siya ay mayaman at makapangyarihan, at maaari niyang ipagpatuloy ang pag-aaral ng mabuti at magsanay ng martial arts ng mabuti. Talagang kapuri-puri. Fuck up. Hindi, hinihiling ko kay Mr. Logan na huwag nang masyadong magalang sa akin." Sa hindi inaasahang pagkakataon, si Logan na hindi nambobola ay magpupuri din ng tao, hahaha. Si Boss Wu ay masipag mag-aral, hindi mapagmataas, matapang, at nakikipagsabuatan. Iginagalang ko ito mula sa kaibuturan ng aking puso. Sabi ni Mr. Logan, itinaas muli ang kanyang baso, "Go. Tuyo." Uminom si Kenneth ng isang malaking puting alak at hindi naiwasang magtanong, "Sinabi mo ang napakaraming pakinabang sa akin, kaya ano ang aking mga pagkukulang?" Ang pinakamalaking kawalan ni Boss Wu ay hindi niya naiintindihan ang isip ng mga babae. Kabanata 80. Nagpatuloy sa pag-inom sina Kenneth at Logan, at hindi natulog ng magkahiwalay hanggang gabi. Kinaumagahan, si Kenneth na natutulog, ay nagising sa mabilis na pagtunog ng cellphone. Inilabas niya ang kanyang cellphone at nakita niyang hindi pamilyar na local number ang caller ID. Pagkatapos mag-alinlangan ng ilang segundo, kumonekta ako sa telepono at sinabi sa telepono, "Hello, sino ang hinahanap mo?" "Kuya Kenneth." Ang boses ng babae ay nanggaling sa kabilang dulo ng telepono, na kasing ganda ng malutong na Ying Zhao. "Ikaw ay..." Matagal na rin itong hindi narinig ni Kenneth. Hehe. Isang malakas na tawa ang sumabog sa telepono. Pagkatapos ng pagtawa, tanging ang batang babae lamang ang nagpatuloy sa pagsasabi, "Kuya Ken, bakit hindi mo man lang makilala ang boses ko? Ikaw si Nicole Yang." Narinig ni Kenneth ang boses sa telepono. Ang boses na ito ay hindi ibang tao, ito ay si Nicole, ang nakababatang kapatid na babae ng kanyang kapitbahay na lumaki sa kanya, isang matalino at cute na batang mabalahibo. Nang marinig ang pamilyar at maayos na boses na ito, nakaramdam siya ng komportable, at ang kanyang alaala ay agad na bumalik sa oras. Hindi nagtagal ay may reklamo ni Nicole sa telepono, "Akala ko nakalimutan na ako ni Brother Ken. Kahit nakalimutan ko ang buong mundo, hindi ko makakalimutan ang pinaka-cute nating kapatid na si Miss Nicole Yang." Medyo nagtanong si Kenneth, at pagkatapos ay nagtanong, "Paano mo nalaman ang numero ng telepono ko?" "Matagal nang down ang dati kong number na iyon, at ito na ang bago kong mobile phone number. Matagal na akong nagtatanong tungkol sa'yo, ngunit sa wakas ay nalaman ko din nang nagtanong ako kay Tita Wang." "Ito ba? Kuya Ken, matagal ka nang hindi bumabalik dito para makita ako." "Sorry, masyado akong naging busy nitong mga araw na ito." Ipinaliwanag ni Kenneth, at pagkatapos ay nagtanong, "Nicole, hinahanap mo ba ako?" "Naku, Gigi Bay na pala ang dati mong bahay at hindi ko makontak ang pamilya mo. Kaya tinawagan na lang kita." Demolisyon. Halatang medyo nagulat si Kenneth nang marinig niya ito. Sa hindi inaasahan, ang aking lumang bahay sa suburbs ay Gigi Bay. Inaasahan ko noon ang mga bituin, buwan, at mga pangarap ng sarili kong bahay demolisyon, umaasang makakuha ng malaking halaga para sa demolisyon. Ngunit ngayong nalaman niya na siya ay mawawasak, ang kanyang puso ay lubos na kalmado, walang bahid ng pananabik. Iba na ngayon. Ang kanyang kasalukuyang katayuan ay hindi masama, at hindi niya gusto ang pera ng demolisyon. "Oo, Kuya Ken, bumalik ka at harapin ito sa lalong madaling panahon." Sa kabilang panig ng telepono, palaging maganda at masigla ang boses ni Nicole Yang. "Okay, then I'll take a leave of absence at babalik ako kaagad dyan. Kuya Ken, hihintayin kita sa bahay." Sa telepono, halatang medyo excited ang boses ni Nicole. "Okay, pupunta na lang ako dyan at para makita ko rin ang cute nating si Nicole." Pagkasabi nito ni Kenneth, diretso niyang ibinaba ang telepono.
Pagkatapos, muli niyang idinial ang numero ni Teacher Kyla mo, at sinabi sa isang masunuring tono, "Teacher mo, gusto kong magbakasyon kasama ka. Bakit ka mag-leave?" Sa kabilang panig ng telepono, napakatindi pa rin ang boses ni teacher mo. Sa harap ng mga estudyante, lagi niyang hawak ang frame ng guro, mataas sa itaas at seryoso. "Mayroon akong babalikan sa aking bayan upang harapin ito." Casual na sabi ni Kenneth. Tungkol naman sa demolisyon sa kanyang bayan, ayaw niyang magpaliwanag ng malinaw sa guro. Anong gagawin? Relasyong pampamilya. Bilang isang mag-aaral, dapat kang mag-focus sa iyong pag-aaral, at hayaan ang iyong pamilya na humawak ng mga bagay sa bahay. Ang iyong gawain ay mag-aral ng mabuti. Nagdaldalan at nag-aral si teacher mo, at walang katapusang pinag-usapan ito. Medyo nainis si Kenneth sa narinig, at hindi napigil ang sumabad, "Miss Mo, last time I was in the office, hindi ko sinasadyang nahawakan ang katawan ni Miss Mo. Para tumahimik ka." Biglang nabalisa ang tono ni Miss Kyla mo, at mahinang bang-ulong, "Hindi mo ba hinayaang kalimutan ang bagay na iyon?" Sa pagbanggit sa pangyayaring iyon, nagpakita si teacher mo ng isang uri ng maliit na ugali. "Hindi naman ganoon kahigpit ang bibig ko. Kung pipilitin ako ni teacher mo na pumasok sa school ngayon, baka may masabi akong mali." Napalunok si Kenneth at matapang na sinabi sa telepono, "Anak, tinatakot mo ba ako? Huwag kang maglakas loob. Ikaw." Pagkatapos ng mahabang katahimikan, galit na inihagis ni mismo, "Kalimutan mo na, dahil may gagawin ka ngayon, papayagan kitang umalis." Salamat teacher mo. Hindi mo na dapat babanggitin ang bagay na iyan. Okay, papakinggan kita. Pagkasabi ni Kenneth, ibinaba niya ang telepono ng nakangiti. Huwag tingnan ang karaniwang kabangisan ni Miss Mo. Ngunit sa katunayan siya ay medyo konserbatibo sa pag-iisip, dahil sa takot sa hindi sinasadyang hindi maliwanag na pakikipag-ugnay sa mga mag-aaral na kumalat. Nang matapos ni Kenneth ang tawag sa telepono, tumayo siya para maghugas ng mukha at magsipilyo ng ngipin, pagkatapos ay pumunta sa supermarket sa labas para bumili ng mga regalo, at pagkatapos ay dinala si Mr. Logan pabalik sa kanyang bayan. Orihinal na nilayo na paalisin sila ng mayayamang tiyuhin. Gayunpaman, kung isasaalang-alang na ang batang si Hawhaw ay may holiday nitong ilang araw, inayos ni Kenneth ang kanyang Tito Rich na si Mang Danny na samahan na lang muna ang kanyang asawa at si Hawhaw sa isang paglalakbay. Sa ganitong paraan, bumalik siya sa kanyang bayan sakay ng kotse kasama si Logan. Ang aking bayan ay matatagpuan sa Qingshan Street sa mga suburb. Ito ang pinakamalaking urban village sa Dongcheng District. Mayroong mababang mga gusali sa lahat ng dako, at ang kapaligiran ay napakagulo. Hindi naman gaanong nagbago mula sa dati, maliban na lang na mas malala pa ang paligid, at ang mabahong basura ay napakamasangsang. Nandoon pa rin ang mga kapitbahay sa kapitbahay na nakatira dito. Nang makita nila si Kenneth Wu, sunod-sunod nilang binati. Nang makita ang mga lumang kapitbahayan at mga lumang kapitbahay na ito, hindi maipaliwanag na malungkot ang ilong ni Kenneth. Sa mahabang panahon na nanirahan ako sa lugar na ito, matagal ko nang naramdaman na kailangan ko ang lugar na ito. Matapos maglakad ng medyo malayo sa sira-sirang laneway, huminto si Kenneth sa harap ng mababang courtyard. Ito ang lumang bahay ng kanyang pamilya, at hindi pa rin ito nagbabago pagkatapos ng hindi mabilang na taon ng hangin at ulan. Sa pag-abot at pagtulak sa pinto, may ilang malalaking puno sa bakuran, at ilang malalaking bato na nabasag. Pagkaraan ng ilang oras, madalas na naglalaro si Kenneth sa malaking bato, na inakyat niya sa kung ano ito ngayon. Tawag. Sa pagtingin sa pamilyar na kapaligiran sa bakuran, itinaas ni Kenneth ang kanyang ulo at bumaantong hininga ng matagal, lihim na nag-iisip sa kanyang puso. Ang lahat ng magagandang alaala ng pagkabata ay pumasok sa isip, at ang buong tao ay tila labis na nasasabik, kahit na medyo nasasabik. Pagkatapos maglakad-lakad sa silid, nalaman ni Kenneth na ang isang liham ay iniwan ang kanyang adopted father sa cabinet, at ito ay natatakpan ng makapal na alikabok. Kinuha niya ang sulat at binuksan, at nalaman niyang si tatay iyon. To be precise, dapat itong sulat na iniwan ng adoptive father niya. Nalaman ko kasi dati sa lolo niya na ang ama na nagpalaki sa kanya ay hindi niya biological father, kundi ito ay inayos ng lolo niya para mag-alaga dito. Ang kanyang biological parents ay pumanaw na. Buksan ang liham at tingnan ang sumusunod.
Master, kapag binasa mo ang liham na ito, dapat nalaman mo na ang totoo. Oo, hindi ako ang iyong biolohikal na ama, kundi ang iyong adoptive father. Dito sa bahay na ito ako itinalaga para alagaan ka ayon sa bilin ng aking ama. Napagtanto ko ng relasyon sa young master na mahalaga ang pagmamahal sa pamilya. Ang panahong ito ang pinakamasayang alaala sa buhay ko. Hindi ko kayang iwan ang young master, ngunit hindi ko maiwasang gawin ito. Sana ay umakyat ang young master sa natitirang bahagi ng kanyang buhay at magkaroon ng magandang kinabukasan, at matupad ang kanyang paglilinang at inaasahan. Kapag sumikat at lumago na ang young master, inaasahan kong magkaroon ng pagkakataon na makita siyang muli. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng The Humble Business Tycoon. For more updates, please subscribe to my YouTube channel. And don't forget to like and share. Thanks for your support.